Buti na lang, binalikan ko itong si One Hand Loan Up. Kasi alam niyo naman, hindi talaga ako titigil hanggat hindi tayo nabibigyan ng hustisya dito kay One Hand. So anyways, no, lagi kong pinifeature si One Hand Loan Up kasi nga alam niyo naman na nagbago talaga ng management nito. At very legit loan up po ito. Marami siyang mga affiliated legal partners ngayon, no? At alam niyo naman na mamayagpag talaga ito si One Hand Loan Up. So sa mga previous videos ko guys, nag-attempt ako na mag-try ulit. Yes, mag-try ulit ito kay One Hand. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, almost 3 years ago, siya yung kauna-unahang loan up na na-approve ako. Hindi pa masyadong mahigpit noon. Anyways, nakapag-loan din po ako dito kay One Hand before. And after ko po masettle yung account ko, dinilit ko po yung account ko. Kaya nga po, this year, mukhang bagong borrower na naman po ako dito. Kasi nga, in-applyan ko ulit siya. Hindi ako tumigil hanggat hindi tayo mabibigyan ng loan offer. But finally, binigyan niya na ako ng loan offer. At of course, isi-share ko yun sa inyo. And in fairness ha, stick pa rin siya katulad dati na reasonable pa rin yung kanyang interest rate. At hindi siya pa 7 days to pay, guys. Up to 1 month to pay talaga po yung ating babayaran dito. Well, anyways, bago ako mag-proceed, guys, no, of course, let me share with you the updated application ngayon kay One Hand Loan Up. And of course, share ko na rin sa inyo, no. Don't worry, hindi pa rin siya nanghingi ng income proof natin. So, magaan pa rin yung ating pag-a-apply dito. But kailangan nyo lang din malaman yung mga kailangan na information na kailangan talaga nila. Huwag nyo pong i-skip kasi kailangan nyo malaman to. Well, anyway, si One Hand Loan Up po pala is downloadable po siya sa Google Play Store at sa App Store or sa iOS. Ito po ay SEC registered, CIC accredited as well. Wala tayong question sa legalities nito. Anyways, ito si One Hand Loan Up na under nga po kay WeFund Lending. Ito din po yung loan provider ko sa TikTok Pay Later if you know that. So maraming loan provider si TikTok Pay Later pero si One Hand po yung nag-provide ng aking loan doon. So anyways, nagpapautang pa rin po pala siya ng up to 50,000 pesos. But doesn't guaranteed ha na ito talaga yung mauutang natin. Kasi sa experience ko before at ngayon hindi talaga. Depende na lang yung sa eligibility natin. Kung mataas talaga yung eligibility natin, so why not naman no? Nabigyan tayo ng loan offer na mataas din. Nag-apply nga ako ulit dito kay One Hand Loan Up. Kaya I need to input my mobile phone number and then bibigyan din po nila ako ng verification code, either text messages or voice call. Well, after ko po in-enter yung aking verification code dito, ang next po nito is we need to set a password here. Kaya nandito na po tayo sa homepage po ni One Hand na ang highest available credit limit daw niya is up to 50,000 pesos. In just 3 minutes po yung ating application dito, pwede tayong ma-approve and only one valid ID and then minimal data collection and full encryption daw. Here po, we need to provide the personal information here, including the purpose of loan, educational level, residential address, yung mga addresses po natin, and number of credit cards, and then email. So, kailangan po talaga with all our honesty, fill upan natin to. Then, dito sa baba is the work information naman. So, ito nga po pala yung mga profession po na hinihingi or nire-require po ni One Hand po. So, dito po, no, kahit anong employment status natin, wala tayong trabaho, student man, housewife, unemployed, freelance, and of course, kung ikaw ay employed, nandito rin yun. Pipili na lang tayo dito according to our employment status po talaga. Kahit ano pong piliin natin dito, kailangan pa rin po natin mag-provide ng monthly income, payroll period, or date po, no? Kaya sabi ko sa inyo, kahit anong piliin natin talaga, we need to provide pa rin, mapa-student ka man or housewife or unemployed. So, after po nito, next tayo, which is the contact information na po. So, here guys, nangingi po sila ng emergency contact po sa atin na 3 po. Buti na nga lang, nabawasan na ito ngayon. Kasi before mo, no, yung kanunan ako nag-apply dito, 5 talaga hinihigit nila dito. Ang dami, ano. Dito po, pwede po tayong mag-direct sa ating phone book list. Pwede rin pong i-manually fill up natin itong portion na ito. Experience before, tumatawag talaga sila sa contact reference natin just to confirm kung kilala daw ba ako. Kasi it happens talaga to me. Tinawagan niya yung sister ko and then nung na-confirm niya, tsaka pa niya ako pinag-loan. At I don't know ngayon kung hindi naman na ata siya ganun ngayon. Kasi instant loan approval naman sila ngayon. So, system generated naman. Kaya I think wala na yung ganun. But right after pala nito, this is followed by the facial recognition na po. So, magsiselfie lang po ako dito. And then, right after po, sinundan naman ito ng ID information na. Ito po yung mga IDs po na nare-require po ni One Hand ngayon. Meron siyang recommended ID type. Meron din naman siyang other options po. Well, for me, ang pinili ko po ay yung UMID ID ko or yung UMID ko, no? So, after that, pinicturan ko po ito. And then, manually fill up ko po yung ID details niya. And dito sa baba, guys, no, may fill upan tayo na marital status and then my mother's maiden name. And anyways po, after po nito, may additional information po si One Hand na pwede nating i-skip or pwede rin po nating fill upan to increase the chance na ma-approve
approve po tayo dito. Well, here po agad-agad, countdown po siya na after 60 seconds po. So, wait lang po natin. So, while nagka-countdown daw siya, pwede daw po nating i-bind yung ating withdrawal channel po dito while waiting. So, for me, binind ko na rin po siya. Well, anyways, guys, no, this is a surprise for me talaga. Finally, guys, may makukwento na ako sa inyo. May share na ako sa inyo this time, this updated application of mine. Kasi it's been a long time, lagi ako nag-attempt dito, nililigwak niya ako. But anyways, ito na, real na talaga siya. Though, guys, no, ito yung approve amount ko, 500 pesos lang. 500 lang. Sabi ko sa inyo, hindi talaga guaranteed. Nabibigyan tayo ng mataas na loan offer dito, lalo kapag first time borrower pa lang tayo dito. But good to know na rin naman na kahit pa paano na-offeran ako. Kasi alam nyo ha, share ko lang kay Bilis nga dati, nagsimula din ako sa 500 pesos eh. Then, nung in-increase niya ako, hanggang ngayon, nakuha ko na yung maximum credit limit niya, 50,000 pesos. O, diba? Tsaga-tsaga lang talaga. Anyways, no, ang importante sa akin, makita ko yung interest rate, yung breakdown of loans niya, magkano lang yung matatanggap ko. Pero makikita nyo po dito, wala akong choice na loan amount, kundi 500 pesos lang po talaga. Now, we can choose to disburse naman for 1 month to pay. So, nandito siya, visible na visible siya. And look at that one, guys. Ang babayaran ko daw sa 1 month ay 574. Guys, and look at this one. Buo siyang matatanggap. At legit yon. Na-try ko na siya before. So, buo po talaga siyang matatanggap. Well, lumalabas po na 74 pesos po yung aking babayaran na interest rate dito or yung effective interest rates po dito kasi 500 nga lang po yung aking loan amount. So, sa 74 pesos na po yun, pinagsamang interest na yon, service fee at platform fee. Sa 1 month, guys, lumalabas po na meron siyang 14.8% effective interest rate. Sa 1 month yun na. So, nagmumukha lang siyang maliit din. Pinapakaliit lang ng loan offer niya sa akin. Kaya, medyo maliit. Kasi mataas tong 14.8% for a month ha. Pero, this is just better than any other loan apps na ang dami ngayon na pa 7 days to pay na almost 50% ang interest rate niya. For 7 days to pay yun na. So, dito na tayo kahit papaano kung talaga namang nangangailangan tayo. Kahit ito naman ay legit talaga. So, okay na rin siya. Anyways, meron naman tayong choice dito na for 14 days to pay. Ito yung pinaka-early no or 2 weeks to pay. Pwede natin tong piliin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi naman talaga siya 7 days to pay. Pwede kasi tayong pumili. Either 14 days to pay, 21 days to pay, and then 1 month to pay. Pero, tinry ko lang itong 14 days to pay, guys. Kasi medyo maliit din naman yung interest or repayment amount ko. At lumalabas po na meron akong 6.8% effective interest rates po dito kapag 14 days to pay lang po yung payment ko. Mas okay siya, diba? At ito ay buo pang matatanggap. So, gusto ko ma-experience yung one hand po talaga ngayon kasi iba kasi yung dati no, almost 3 years ago yung nangyari no, na nag-apply ako. Well, sinabmit ko siya, of course, no? Sinabmit ko po agad-agad and I'm waiting na ma-disbursan po ako. But, guys, ito, unfortunately, hindi niya ako dinisburse dyan nakalagay dito, thank you, but we can't offer you a loan this time. So, why not one hand? Meron akong loan offer, baka naman niya ako nire-reject. Nalokaw dito ha. So, I can reapply daw after 1 month daw po. So, sayang lang no, hindi niya ako dinisburse. But anyways, okay na din naman sa akin. Kahit paano, sumisilip na yung loan offer natin compared naman sa mga previous na finiture ko na one hand talaga. Hindi niya talaga ako binigyan ng loan offer as in disapprove agad, rejected agad. So, ito naman kahit paano may hope na tayo, nagpapakita na ng loan offer. So, dito lang tayo nadali sa kanyang disbursement na. So, let's say, of course, babalikan ko pa rin to hanggang hindi niya ako ma-disburse at hindi ko siya ma-try. So, isi-share ko yan sa inyo. Don't worry. Well, anyways, kumusta yung mga one-hand loan app nyo? Sino dito ang may utang kay one hand? Sino dito ang na-approve? Sino dito ang may katulad ko na ganito din, no? Na may loan offer, hindi dinisbursan? Or sino dito talaga ang rejected? Laging rejected. So, paki-comment down below naman para aware din po ibang viewers natin. So, don't worry. Sabi ko nga sa inyo, mag-a-update ako sa inyo time to time. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!